In progress. So, pagpatuloy natin sa Kabanata 36. Dumating ang balitang nilusob ng mga tulisan ang bahay liwa-liwa ng mga prayle sa baybayin ng Ilog Pasig. Mahigit na 2,000 piso ang nakuha ng mga tulisan, nasugatang malubha ang isang praile at 2 alila. Nagtanggol ang pura sa pamamagitan ng silya na nagkasira-sira sa kanyang mga kamay. Okay. Mga kagipitan ni Benzaib. Bakit mga kagipitan ni Benzaib? Kasi dito na no matatapos yung career ni Benzaib, no? Dahil iniisip ni Benzaib dito na marami siyang maire-report, no? Doon sa pangyayari doon sa kasal. By the way, doon sa kasal, no, na tawag dito na naudlot yung yung himagsikan. Maraming bali-balita ang kumalat, no? Na mga tawag dito kung sino yung nagnakaw, no? Ano yung nangyari. So itong si Padre Salvi, 'di ba, pina-legit check sa kanya, no, kung totoo nga ba yung pirma ni Juan Crisostomo Ibarra. So nalaman niya na totoo yun. So kinakabahan na siya. Naiihi na siya doon sa salawal niya, no, o doon sa suot niya, no. Tapos nahimatay siya, no. Itong si Padre Irene naman, nung merong sumunggab doon sa lampara, pumunta siya doon sa ilalim ng ng lamesa, no? So, ang ang depensa nila, si Padre Salvi kaya daw nahimatay, hindi niya daw kinaya yung kasamaan ng mga tao, no? Pero ang totoo, takot na takot lang siya. Ito naman si Padre Eren kaya daw siya sumuot doon kasi hahabulin niya daw itong kumuha nung lampara. Doon sa ilalim wala daw masyadong tao kaya mabilis niya daw mahabol doon. Pero ang totoo, natakot lang din siya, no? So, yun yung ibabalita ni Benzaib. Okay? So, tinwist niya yung kwento. Okay? Kaya nga itong mga pulbura sa ilalim ng lamesa, nakita yun, no, nila Padre Irene. Kasi nga sumut siya doon eh. So pagkatapos ng komosyon, nakita nila no na may mga pulbura doon. Nagsiyasat pa sila na laman nila na ang buong bahay ni ni ano ni ng bahay nila Don Timoteo Pilaes ngayon, no, na dating bahay ni Kapitan Tiago ay punong-puno ng pulbura. Kaya nga pinaghahanap na itong si Simon dahil siya yung nag-ayos nung bahay eh, no? So wala na, no? Pati itong si Simon pinaghahanap na rin. So ibabalita din 'yon ni Benzaib. Tumango si Benzaib sa puok na pinangyarihan at sa daan ay binuo na sa sarili ang pangyayaring ilalathala. Ang mga paglalarawan niya sa General at kay Padre Salvi ay angkop na angkop sa kura at ang anyo naman ng mga nanloob ay mailalapat sa bawat tulisan. Lalawak pang balita dahil sa babanggitin niya ang ukol sa pananampalataya, ang pananalig, ang utang ng mga Indio sa mga praile at sasabihin ng mga dalagang nakabasa. Si Benzaib ay simbangis ng leon at sinlambot ng satupa ang loob. Ibabalita niya rin yung nangyari doon sa bahay pahingahan sa Pasig, no, na kung saan nandoon si Padre Camora, no? Yes, no, nabalitaan po yung nangyari kina Padre Camora at ni Huli. Pero walang walang sino man naglakas ng loob na parusahan si Padre Camora. Ang tanging parusa lang na nangyari kay Padre Camora ay ipagpahingain siya, no? Ilayo siya doon, no? So ganun yung pinakaparusa niya. Nagbakasyon pa itong si Padre Camora. Okay, sa totoong buhay nangyari yung ganyan, no? Lalo na kapag makapangyarihan ka. Okay. So, itong si Kabesang Tales, yung tatay ni Huli, nabalitaan niya yung nangyari sa anak niya. Kaya nga, gusto niyang gantihan sina Padre Camora. Pero dahil nga, bantay sarado yung bahay pahinga na yun, hindi naging successful itong balak ni Kabesang Tales. So, nagnakaw na lang sila. No? Konti lang naman yung nanakaw, pero itong si Benzay, gusto niya iparating doon sa balita niya na marami talaga ang nanakaw. Kakontrahan ni Benzaib si Padre Camora. Hindi pumayag si Padre Camora na ibalita yon. Kasi siya din yung mananagot.
kapag nabalitaan ng Kapitan Heneral lalo ng Espanya na maraming nakuha doon sa bahay-pahingahan, ang mananagot dun ay si Padre Camorra. Kaya kinontra siya ni Padre Camorra na wag mong ibabalita yung gano'n. So doon pa lang na-disappoint na itong si Benzaib kasi hindi daw gaganda yung isusulat niyang balita kung gano'n lang yung ibabalita niya. Next. Gayon na lamang ang kanyang pagkamangha nang si Padre Camorra ang datnan niya sa puok na sinadya. Ang kurang ito'y ipinadala ng kanyang probinsiyal sa bahay-pahingahang iyon bilang kaparusahan sa mga ginawa niya sa Tiani. Gasgas ang isa niyang bisig, may munting sugat sa noo. Aapat ang nanlusob na pawang nakaitak at ang nanakaw ay 50 piso lamang. Hindi totoo yan. At bakit hindi? Hindi ako hangal. Okay, ₱5 lang ang nanakaw pero ang gusto ni Benzaib 'no, mas marami pa dun sa ₱50 ang ibabalita niya. So, hindi pumayag nga itong si Padre Camorra 'no. So, ayan 'no, maraming gasgas, bugbog si Padre Camorra kasi nga kukunin sana dapat siya, papatayin siya ni Cabezang Tales 'no, pero naudlot yun 'no, dahil sa mga Gwardiya Sibil. Isang nakatatakot na balita ang namagitan sa kanilang pagtatalo. May mahalagang bagay na ipinagtapat ang mga tulisan. Isa sa mga tauhan ni Matanglawin o Besang Tales ang tumipan sa kanila sa Santa Mesa upang sumama sa pangkat na manloloob sa kumbento at sa mga bahay ng mayayaman. Ang mamumuno sa kanila ay isang Kastilang mataas, kayumanggi na umayon sa anyo ni Simon, at iyan daw ay utos ng general sa kanyang kaibigan. Tiniyak pa na sila'y tutulungan ng mga kawal at ng ilang rehimyento, patawarin ng mga tulisan at ang ikatlong bahagi ng makukulimbat ay ibibigay sa kanila. Isang putok ng kanyon ang palatandaan, ngunit wala naman silang narinig, kaya't inakala nilang sila'y nilinlang ng Kastila. Umuwi ang iba at ang iba'y nagbalik sa kabundukan. Silang mga nadakip ay nagpasyang manloob sa bahay-pahingahan ng mga praile. Okay. So, doon sa nanloob sa mga bahay-pahingahan ng mga praile, may mga nahuli doon. At yung mga nahuli na yon, kumanta sila. Ibig sabihin ng kumanta, hindi literal na kumanta. Inamin nila kung ano yung totoo. So, meron daw nag-utos sa kanila na hindi nila kilala kung sino yon, no? Pero doon sa pagkaka-describe nila, si Simon yung tinutukoy nila, no, na Kastila daw siya na nagsasabi na magkaroon ng himagsikan kapag meron sila narinig na isang putok kasi utos daw yun ni Kapitan Heneral. Bakit daw yun utos ng Kapitan Heneral? Para daw ayusin ni Kapitan Heneral yung gulo at ma-promote pa ulit siya at mag-stay siya dito sa Pilipinas. Kasi di ba pinapauwi na siya doon sa Espanya, papalitan siya kasi hindi nagiging effective yung pamumuno niya dito sa Pilipinas. So, yun daw yung utos niya, 'no? Kaya nga sumunod yung mga mga, gwardiya sibil at pati itong mga tulisan na 'to nilinlang niya. Kaya nga nung naghintay sila hanggang kinabukasan wala na namang isang putok, 'no? Nakadalawang beses na silang umasa doon sa putok na yun, eh, 'no? Kaya ang tawag dito, nadismayan sila. Kaya nga sila mismo 'no, gagawa na't dapat sila ng kaguluhan. Pero hindi sapat yung bilang nila para makapag-create sila nung gano'ng, um, tawag dito, pakikipagdigma 'no, o yun nga 'no, yung paghihimagsik. So may nahuli sa kanila, so kinanta nila, oh, next. Mga hapunan, dumalaw si Benzaib kay Don Custodio. Dinatnan niya itong abalang-abalang gumagawa ng isang panukalang laban sa mag-aalahas na Amerikano. So, pumunta itong si Benzaib na ipagpaalam sana yung mga isinulat niya kung puwedeng ilathala 'no. So gano'n kasi 'no, na kailangan kahit na ano writer ka ng balita 'no, eh, pagpapaalam mo muna kung okey ba siyang i-publish 'no. So sa kaso nila Benzaib 'no, si Don Custodio yung nagde-decide kung ipapa-publish niya. Binasa yon ni Don Custodio 'no, ayaw niyang ipabalita yon 'no, ayaw niyang i-publish ni Benzaib yung mga yung gusto niyang ibalita kasi unang-una daw baka malaman niyo ng Espanya mananagot silang lahat.
So, mabuti daw na wag na lang ibalita para wala ng usapin. Doon nadismaya si Benzay. Kaya nga mga kagipitan ni Benzay kasi akala niya dun na siya sisikat, akala niya dun na maaano yung ano niya, yung posisyon niya, pero hindi pala. Kasi hindi naman pinayagan yung mga gusto niyang ibalita. Though yung mga gusto niyang ibalita, mga kasinungalingan naman eh. No? So, buti na lang, hindi. Ito pinayagan. Kabanata 37. Ang mga bulong-bulungan ay naging paksa sa usapan sa bahay ng mga Orenda, pamilya ng mayamang mag-aalahas na taga Santa Cruz. Panauhin ng mag-anak si Isagani. At sinong naglagay ng mga pulbura? Ang mga praile kaya? Ang chinong si Quiroga? Isang estudyante? Si Makaraig? Ang mag-aalahas na si Simon? Si Simon? Okay. Sa bahay ng mga Orenda, family friend ni Isagani itong mga Orenda na ito, no? Sa kabanatang ito, may tenga ang tawag ito. Um, may kasabihan na gano'n eh, nakalimutan ko. Mayroong tenga ang balita, may ay hindi, may ay basta basta 'yun 'no, nakalimutan ko tuloy. Basta yung pinaparating nung kasabihan na 'yon na once na merong sabi-sabi, agad-agad kakalat 'yun. 'No, kaya nga maging maingat tayo dun sa mga taong pinagsasabihan natin ng mga sikreto natin, na kahit ayaw natin ibalita yun, puputok at puputok yung balita na yun once na sinabi mo na siya sa isang tao, lalo na kapag hindi mapagkakatiwalaan, 'no? So tsismis, tsismis dito, tsismis doon, martes dito, martes doon. Noon pa man 'no, uso na yung mga ganyan, na pamilya pa sila 'no, ayan katulad niyan pamilya Orenda. Itong si Momoy, nasaan si Momoy dito? Basta may pangalan diyan na Momoy, eh, nakalimutan ko sino sa kanilang dalawa. Ito ata Moreno, kasama siya doon sa Sasabog Dapat, 'no? So, invited siya, 'no? So, nakita niya na merong ngang anino 'no, na kumuha nung lampara, ninakaw. So, nung naghalughog sila doon 'no, nalaman nila na yung lampara na yun kasi hindi nanakaw totally, eh, 'no, nandun sa Ilog Pasig. Nalaman nila na may lamang pulbura yun. So, any moment puputok pala yun kapag tinaas, so nalaman nila. 'No, kaya nadidiin na talaga dito si Simon. Pero iniimbestigahan nila sino yung nagnakaw nun, 'no? So maraming sabi-sabi, si Simon daw, si Quiroga, si Macaraig, 'no, si Basilio at marami pang iba na pinagtsitsismisan nila. Okay, next. Wala si Simon nang di nakapag-iwan man lang ng bakas. Pinaghahanap siya ng mga gwardiya sibil. Oo nga, hanapin nila ang demonyo. Kaya pala kagabi, Kagabi? nagkagulo kagabi, habang kami naghahapunan. Ang lampara sa mesa ng general ay namatay at may nagsabing isang di kilalang tao ang nagnakaw ng lamparang iyong handog ni Simon. Siyang magnanakaw? Tauhan kaya ng kamay na itim? Okay, itong tinutukoy na, kamay na itim, tumutukoy sa masama ng sindikato na nagbabala sa biktima, sasaktan, dudukutin. Parang din silang mga ano, mga tulisan, 'no? Akala akala nila yun yun dahil nga nagnanakaw 'tong mga kamay na itim na ito. So, hindi nila alam, hindi malinaw sa kanila kung sino yung kumuha nung lampara na yun. Ang hindi nila alam, nasa bahay lang nila. Ayan nga si Sagan. Next. Ang mga bulong-bulungan ay naging paksa sa usapan sa bahay ng mga Orenda, pamilya ng maya. Nawala si Simon nang di nakapag-iwan man lang ng bakas. Sira talaga yung kabanatang 'to. Ang mga bulong-bulungan ay naging Okay, skip na natin. Nawala si Simon nang di ang mga bulong-bulong Nawala si Simon nang di ang mga bulong-bulungan ay naging paksa sa usapan sa bahay ng mga Orenda, pamilya ng mayamang mag-aalahas na taga Santa Cruz. Nawala si Simon nang di nakapag-iwan man lang ng bakas. So, ayun 'no, sira talaga yung kabanatang yun. So, tutuloy ko na lang, 'no? So, nagsalita doon si Isagani, 'no?
na kailanman daw ay hindi maganda na kumuha ka ng pag-aari ng iba, which is true, 'no? Kailanman 'no, alam niyan kahit bata, alam ng bata na bawal kumuha ng pagmamay-ari ng iba. Pero bakit nasabi ng Isagani, kung gayo'y siya naman talagang kumuha, 'no? May pagsisisi ba siya? Partly may pagsisisi siya na bakit wala kasi siya sa katinoan, eh, 'no? Emosyonal siya masyado. Kaya nga guys, kapag emotional ka, huwag kang magde-decide agad-agad. Kasi hindi ka emotionally stable, eh, 'no? Ano, masyado kang emosyonal, 'no? Kahit nga yung sobrang saya mo, kapag masaya ka, huwag kang magde-decide. 'No, kasi hindi naman 100%, ayon sa pag-aaral, 80% na nag-decide ka kapag mataas ang emosyon mo. It's either masaya ka or malungkot ka o galit ka, makakapag-decide ka ng kamalian, 80% 'yon, 'no? Katulad ng nanay at tatay ninyo kapag masaya sila, 'di ba, halimbawa, may bisita, tapos sobrang saya nila, 'no? Tapos dun mo sila sasabayan na, "Ma, pengeng pera," bibigyan ka, 'no? "Ma, pupunta ako sa ganito," pagbibigyan ka 'no, kasi ano sila, eh, masaya sila 'no. Bakit hindi mo biruin yung halimbawa, nanalo sila sa lotto o kaya nanalo sila 'no, pagkatapos biruin mo palibre ka naman diyan, maglilibre at maglilibre sila. Then kalaunan maisip nila 'no, na mali pala yung ginawa nila 'no, yung mga gano'n. Okey, so gaya nga ng sabi ko 'no, huwag tayong magdedesisyon kapag mataas ang emosyon natin. Okey? So, gano'n ang nangyari kay Sagani, mataas ang emosyon niya, nagdesisyon siya na akyatin. Pero meron siya sa puso niya na tama naman yung ginawa niya, 'no, kasi nailigtas niya yung mga tao lalo na yung mahal niya sa buhay. Pero merong part din sa puso niya na sana hinayaan niya na lang para mamatay na yung mga gahaman, yung mga taong nanakit sa kanya, emotionally and physically, 'no? So, gano'n natapos yung kabanatang 'yon. So, hindi man din nalaman na si Isagani ang kumuha nung lampara. So, next, kabanata 38, last 2 na tayo 'no. Si Kabesang Tales ang kilabot ng Luzon. Biglaan ang kanyang pagsalakay at sa panahong di inaasahan ng lahat. Sinunod niya ang isang kabyawan sa Batangas. Nanira ng mga pananim. Pinatay ang isang hukom pamayapa sa Tiyan. Nilooban ng isang bayan sa Cavite at sinamsam ang mga sandata sa tribunal. Mula sa Tayabas hanggang sa Pangasinan at maging sa timog ng Albay at Hilagang Cagayan ay napabantog ang kanyang pangalan sa pandarambong o pagnanakaw. Okey. Si Kabesang Tales ay tinuguri ang matanglawin. Ano bang ibig sabihin ng matanglawin? Sharpshooter 'yun 'no, na kapag bumaril siya walang mintis 'no, matanglawin ang tawag do'n 'no. So, nakilala siya bilang marahas 'no. Si Cabezang Tales ang best example ng tauhang bilog. 'Pag sinabi nating tauhang meron kasi tayong dalawang tauhan 'di ba, tauhang lapad at saka tauhang bilog. 'Pag sinabi nating tauhang lapad, consistent yung ugali niya 'no, from the beginning up to the end. Halimbawa, mabait siya, sa gitna mabait, hanggang katapusan mabait. Masama siya, gitna, wakas masama. Kapag tauhang bilog, nagcha-change 'no, yung kanyang characteristics. Halimbawa, dito ay si Cabezang Tales. Nung unang kuwento ng nobelang ito, mabait siya hanggang sa naging masama siya. So, hindi naging consistent yung kanyang character, okey? Ang tawag po doon ay tauhang bilog. So, itong si Cabezang Tales kilala siya 'no, bilang nanloloob sa mga bayan, nagnanakaw, mga tulisan. Yun yung mga kasi wala naman silang trabaho, hindi sila nagsasahod 'no. Anong source nila ng income? Magnakaw, mang-hostage, mga gano'n 'no, manira 'no. Kasi against sila dun sa gobyerno na nilalabanan nila, pero mali naman yung way o paraan nila, okey, ganyan yung mga tulisan. Next, Isang tanghali, 6 o 7 pinaghihinalaan ang nakagapos na lumalakad sa isang daan, namamaybay sa isang bundok.
So, ayan, no? Yung mga tulisan, no? Nasa 7, yung 6 hanggang 7 yung mga tulisan na to na nadakip nila, no? So, papatayin nila yan. So, babarilin nila sa gubat, right? So, di ba nauna naman ito na isinulat ni Jose Rizal, no? Pero parang may pagka-manghuhula si Jose Rizal, no? Kasi, ewan, kung nagkataon lang, o baka nagkataon nga lang, no? Ano yung pangyayari sa history ng Pilipinas ang katulad nito? Death March, no? Na kung saan itong mga Japanese military o militar, no? Pinag-death march nila yung mga militar na mga Pilipino from Bataan to Tarlac. Imagine that, no? Yung sa Mount Samat, na kung nakapunta na kayo doon, merong cross doon na malaki, no, na may elevator yun eh. Doon nagtago, no, yung mga militar natin that time. Pero doon din na nadakip ng mga Japanese military yung ano natin, yung mga kukubo natin doon. Kaya nga 'di ba may kasabihan na wag mong isusuko yung Bataan kasi that time yung Bataan na lang ang hindi na kokontrol ng Japan at saka nandoon yung mga militar natin kasi nagtatago sila dun sa bundok, dun sa Mount Samat nga. Pero nahuli pa rin sila. Nahuli sila, marami namatay, no? Sa uhaw, sa gutom. Tapos kapag bumabagsak sila, tinutusok na lang sila. Katulad niyan, itong baril na ito, merong bayonete yan. Bayonete ang tawag dyan. So kapag di mo na kaya maglakad or uhaw ka na, papatayin ka na lang nila dyan. Pero marami din mga nakatakas doon sa ano na yun, death march na yun. Pero yung mga iba, napunta sila hanggang doon sa Tarlac. Hindi lang ako sure kung Kapas ba yun, pero banda somewhere sa Tarlac yun eh. Kung makikita niyo dun sa Tarlac na yun, meron bantayog ng mga kabayanihan doon. Doon nag-end yung Death March. So imagine that, no? From Bataan to Tarlac. Tapos wala pang shortcut. Hindi man sila dumaan dito sa Porac eh. Dumaan sila doon sa San Fernando. No? Um, di, yan nga, sa Bataan. Tapos dadaan sila Lubao, Guagua, no? Ayan, Bacolod, tapos San Fernando, tapos ayan, San Fernando, Angeles, Mabalacat, Bamban, Capas, ganoon kalayo yung kanilang nilakad, no? So ganoon din dito nangyayari, parang death march, no? Parang may pagka-Nostradamus itong si Jose Rizal, no? Nang wala niya yung mga mangyayari. Next. Ang mautang, maaari bang palakarin mo sila ng payapa? Ano ba ang meron sa'yo, Carolino? Sa akin wala. Ngunit ako'y naaawa sa kanila. Sila'y mga tao rin katulad natin. Ah! Bago ka pa nga! Ano nga ba ang ginagawa niyo sa mga biyag na digmaan? Aba, kung may mabuti kaming magagawa, ay ginagawa namin. Okay, so ito si Carolino, ang totoong pangalan niya ay Tano, no? Si Tano, ito yung um, kuya ni Huli, no? Hindi siya panganay eh. Alam ko meron isang anak si Cabezang Tales pero namatay na, babae din 'yon. 'Yun yung panganay. Pangalawa si Tano, tapos si Huli. Bakit Carolino na ang pangalan niya ngayon? Okay, Carolino ang bansag sa kanya kasi galing siyang Carolinas. Doon siya nag-training ng ng Guardia Civil, no? Itong si Carlino, likas sa kanya yung mabuting tao siya, no? So, naawa siya doon sa mga bihag nila na kahit nabihag sila, kailangan tao pa rin ang turing mo sa kanila, which is totoo, no? Pero itong si Mautang, ayan, Pilipino din ito, pero wala na siyang awa eh. Kasi dahil naging trabaho niya na yan for the past few years, no, sanay na siya. So, detached na yung emotion niya doon sa trabaho niya. Itong si Carolino, nandun pa rin yung emotion niya doon sa trabaho niya. Hindi niya pa dinidetach yun, no? So, nagkaroon ng pagtatalo itong dalawa kasi nga ito si Mautang, binubugbog niya, no, habang naglalakad yung mga kapwa niya Pilipino. Next. Ang sa mga nakagapos ay nakiusap na tumigil sandali dahil sa isang pangangailangan. Sa lugar na ito,
Tulong! Lakad! Malupit ka pa kayo sa Kastila. No? Totoo itong sinabi ng katulisan na ito, no? Na minsan o madalas ang mga Pilipino pa ang magpapahamak sa kapwa Pilipino. No? So, noon pa man nangyayari na yan, no? What more pa ngayon sa modern days, no? Nangyayari at nangyayari pa rin yan. Na mismo mga kapwa Pilipino mga hatak sa iyo pababa. Is sad to say. Next. Kasabay ng ikalawang pagpalo ni Mautang sa bilanggo ay ang pag-alingawngaw ng isang putok. Okay, so namatay itong si Mautang. No, merong bumaril sa kanya. Ibig sabihin, merong nakakubli sa gubat na kalaban nila. Sino itong mga to? Sina Cabe Santales. No, sina Cabe Santales ay nakakubli sa gubat, no? Kasi ililigtas nila itong mga kasamahan nila na nadakip at papatayin nila itong mga gwardiya sibil, no? So, nakalalamang sina Cabe Santales kasi nakakubli sila at alam nila yung mga kalaban nila kasi naka-expose. Itong mga gwardiya sibil, no, agrabyado sila, no, dahil nga sa yung mga kalaban nila hindi nila nakikita, tapos sila nakikita sila. Kahit na sabihin natin na marami ang gwardiya sibil, yung bilang nila mas marami kaysa sa mga tulisan, hindi pa rin patas para sa kanila, no, dahil nga sa nakikita sila tapos yung mga kalaban nila nakakubli. Nagsimula ang pagpapalitan ng putok, ngunit mapaghahalatang kaunti lamang ang kalaban dahil sa kadalangan ng ganti. Ngunit nakalalamang ang mga ito sa mga gwardiya sibil dahil sa sila'y nakakanlong. Natakot ang mga gwardiya sibil dahil hindi nila nakikita ang mga kalaban na nasa likod ng batuhan. Pibig na nilang umurong. Sige, Carolino. Ipakita mo ngayon ang kagalingan mong tumudla. Okay. So since ang pinakamagaling na humawak ng baril at sharpshooter ay si Carolino, lagman sa tatay niya, no? Na sharpshooter din. Siya yung pinabaril, no? Wala sa loob niya na pumatay, pero wala siyang magagawa. Trabaho niya yon at baka siya yung mapahamak. Kasi sinabi ng kabo na to, na kapag hindi mo binaril, yung pinapabaril ko, ikaw ang babarilin ko. O anong gagawin mo? Di ba? So, gawin mo na lang yung inuutos kaysa ikaw yung mapahamak. No? In the reality, ganun talaga ang gagawin. Kahit na sabi mo, okay lang sir na ako ang mapahamak, basta kahit na ibang tao. Hindi. No? In reality, hindi mo naman gagawin. Kaya, tawag dito, gagawin mo na lang yung inuutos niya kaysa sa mapahamak ka. No? Next. Yan namang pagtayo ng isang lalaki sa itaas ng malapad na bato. Tatlong gwardiya sibil ang sumunod sa utos, ngunit nakatayo pa rin ang lalaking sumisigaw ng di nila maunawaan. Napahinto si Carolino na parang namukhaan ang lalaking iyon na nababalot ng liwanag ng araw, ngunit binantaan siya ng kabo. At pinaputukan ni Carolino ang lalaki. Umikot ang lalaki, kasabay ang sigaw na nakatulig sa kanya. Okay. So, napatay ni Carolino, no? Yung lalaking yon. Sino yon? Natagpuan nila ang isang matandang naghihingalo at nakahandusay sa bato. Sinaksak ng isang gwardiya sibil ang katawan nito gamit ang bayoneta, ngunit hindi man lamang kumurap sa pagkakatitig kay Carolino. Itinuturo ng matanda ang isa pang lalaki na nabaril din at nahulog sa likod ng bato. Namumutla si Carolino na walang iba kundi si Tano na kauuwi lamang galing sa Carolinas. Nakatilagal siya at nag-iisip. Nakilala niya ang kanyang ingkong na si Tandang Selo na dahilang hindi makapagsalita ay nagpahiwatig sa kanya sa pamamagitan ng naghihingalong mata ng isang buhay na punong-puno ng pagpapakasakit. Okay. So, napatay, no? Ni Carolino, yung lolo niya, no? Si
na si Tata Selo. Okay. So, ano bang ginagawa ni Tata Selo doon? Remember, yung namatay si Huli, no, nag-decide si Tata Selo na pumunta ng gubat para puntahan yung kanyang anak na si Cabe Santales, no? So, nagkaroon ng putukan kasi nga nandun na yung mga Guardia Civil kasama si Tano. Kaya pala tumayo doon sa bato itong si Tata Selo kasi may tinuturo siya at nakilala niya yung apo niya na si Tano. Kinakawayan niya si Tano eh. Kasi di ba pipi na si Tata Selo, hindi mo maintindihan talaga yung sinasabi niya. Pero sumisigaw siya no, doon sa pwesto niya. No? Parang ang sinasabi niya doon, Carolino, no, o Tano, ako ito, no, lolo mo, no? Um, iligtas mo kami, parang ganon. May kinakaway pa siya eh, kasi dalawang beses bumarel si ano eh, si Tano. Unang barel, tumama sa tatay niya, si Cabe Santales. So, namatay din si Cabe Santales. Ang nakabarel si Carolino, si Tano. Yun yung tinuturo ni ano, ni Tata Selo na napatay mo yung tatay mo, gano'n, tulungan mo kami. No, ako 'to, yung lolo mo, sumisigaw siya, pero hindi nga maintindihan dahil nga pipi. Tapos nung pinabaril pa sa kanya yung matanda, kahit para namumukha niya, hindi niya kasi maaninag masyado eh, dahil nga maliwanag against the light ba, naputukan niya din. So, namatay din dahil sa kamay niya. Ang sakit para kay Carolino na yun, nahiwalay ka sa mga magulang mo, sa pamilya mo, pagkatapos ikaw pa ang papatay sa kanila. Kahit sabihin na natin na hindi mo naman sinasadya, dadalhin at dadalhin mo yun, 'no? So yun, 'no, namatay yung dalawang karakter dito, si Santales at saka si Tata Selo sa kamay ng kanyang anak at ng kanyang apo na si Tano o Carolino. Next, last na 'to, kabanata 39 ang katapusan. Nakatanggap si Padre Florentino ng isang liham na galing sa tenyente ng Guardia Sibil na ganito ang sinasaad. Minamahal kong pamilya. Nakatanggap ko lamang ng isang telegrama buhat sa general na nagsasabing Espanyol, Escondido, Casa, Padre Florentino, Ojera, Remitira, Vivo, Muerto. Malinaw ang ibig ipahayag ng telegrama, kaya pagsabihan ninyo ang inyong kaibigan upang huwag ko siyang mahuli pagparian ko mamayang ikawalo ng gabi ang sumasa inyo, Perez. Tiyak na tiyak ni Padre Florentino na si Simon ang Kastilang hinahanap. Dumating ito ng duguan na pasan ang kanyang maleta at patang-pata. Tinanggap ito ng mabait na pari ng walang tanong-tanong dahil sa hindi pa nito nababalitaan ang nangyari sa Maynila. Siya'y nahihiwagahan sa gayong kalagayan. Inisip niyang pinaghihigantihan si Simon ng mga kalaban, ng mga inapi, sapagkat umalis na ang general, ngunit nagkahinala siya na ang mga sugat na iyon ay sanhi ng pag-iwas sa pag-uusig ng mga may kapangyarihan. Lalo pang tumibay ang hinala niya nang siya'y makatanggap ng telegrama at mahigpit na tumutol si Simon na magpagamot sa doktor ng punong lalawigan. So, ayan, no? Nakatanggap ng telegrama o sulat si Padre Florentino na pinaghahanap itong si Simon. Kasi alam ng mga Guardia Civil na wala namang pupuntahan si Simon kundi kay Padre Florentino. Kasi si Padre Florentino, ano niya, yung mapagkakatiwalaan niyang pari diyan, no? Si Padre Florentino nasa bahay niya, no? Sa probinsya. Okay? Kaya nakuha pa na pumunta doon ni Simon. Pauwi din si Isagani. 'Di ba nga nagpaalam siya doon sa pamilya ng Orenda na uuwi na lang siya sa probinsya nila. Doon 'yun. So nauna lang itong si Simon na pumunta diyan, pero si Isagani papunta na rin diyan, no? So nakatanggap ng sulat na sabi nagsasaad doon na um, huliin itong si Simon. 'No? Natakot din ito 'no, si Padre Florentino dahil nga gano'n yung itsura ni Simon at saka
Ayaw naman niya na mabastos itong si Simon dahil bisita siya na pumunta doon. Siyempre 'no, bisita siyang tatanggapin 'no, ni Padre Florentino. Gusto ngang ipagamot ni Padre Florentino sa ospital pero ayaw ni Simon. Sabi niya, "Mahuhuli lang ako doon 'no, at saka wala na ding saysay na magamot pa ako." Sabi niya, bakit pala bugbog sarado itong si Simon. Pinagbubugbog siya ng mga ano, ng mga nakabit santales 'no, ng mga tulisan dahil nga pangalawang beses na siyang nag-aasa na may putok na mangyayari at magkakagulo. So, pinagbubugbog siya, this time mas malala na. Then sabi ni ano, ni Padre Florentino, "Sige kung ayaw mong pumayag na dalhin kita sa ospital, magpagamot ka kay Don Tiburcio." Remember, Kabanata 1, nabanggit na si Don Tiburcio ay dumaya sa bahay nila ni Doña Victorina. Saan siya pumunta? Kay Padre Florentino. Naging utusan ni Padre Florentino itong si Don Tiburcio. So dun sinabi ni ano, ni tawag dito, ni Padre Florentino na kung ayaw mong magpagamot sa ospital, hayaan mo na gamutin ka ni Padre Florentino. Ayaw dapat ni Simon na magpagamot kay kay Tiburcio, I mean. No, kasi alam naman niya na si Don Tiburcio hindi naman ganap na doktor, no, hindi naman siya license. So wala lang siyang choice kasi sabi ni Padre Florentino, kung tatanggit ka pa kay Tiburcio, makakaalis ka na, hindi kita puwedeng tanggapin dito. So gano'n yung naging deal. So para mag-stay siya doon, gagamutin siya ni Don Tiburcio. So nursing lang naman ang ginawa ni Don Tiburcio, hindi naman medication 'no. So yun, nilinis yung mga sugat and all, chineck kung tawag dito, kung nakakatayo, yung mga ganyan 'no and all. So bugbog lang naman yung nangyari, hindi pa naman bali sa buto 'no, so buhay pa. Okey, pagpatuloy natin ito. Sumang-ayon si Simon na siya'y alagaan ni Don Tiburcio, ngunit kulang siya ng tiwala rito. Naging suliranin tuloy ni Padre Florentino kung ano ang nararapat niyang gawin pagdating ng mga sibil na huhuli. Hindi halos makagalaw ang may sakit, at lalo nang hindi tatagal sa malayong paglalakbay. Nang ibalita ng pari kay Simon na siya'y huhulihin sa 8 ng gabi, pakutsang ngiti ang isinalubong ni Simon. Bakit kaya ayaw magtago ni Simon? Ngayoy ayaw nang isipin ni Padre Florentino ang di mainam na pakikitungo sa kanya ni Simon. May 2 buwan na ang nakararaan nang makiusap siya rito ukol sa pagkakapiit ni Isagani at ang ginawa nitong mapabilis ang pag-aasawa ni Paulita. Nilimot na ni Padre ang lahat. Ang tanging niyang inaalala ngayon ay ang kaligtasan nito at ang tungkulin niya bilang may-ari ng bahay. Ipinatawag ni Simon si Padre Florentino. Okay, so kung tutuusin 'no, may karapatan magalit si Padre Florentino kay Simon. Unang-una 'no, doon sa mga sinasabi ni Simon 'no, sa anong tawag dito, sa mga kasama niya 'no. Pangalawa, siya yung dahilan kung bakit nakulong si Sagani. At nagpatulong nun, si Padre Erne kay Simon na palayain niya, pero hindi tumulong si Sagani, ay si Simon, hinayaan niya si Sagani kaya si Padre Florentino ang nag-asikaso. Pangatlo, siya ang dahilan kung bakit kinasal si Juanito Pelaez at saka si Paulita Gomez. So lahat ng yon mga kasalanan yun ni Simon, isinantabi yun ni Padre Florentino, 'no? So naging professional pa rin siya, 'no, as tawag dito, may-ari nung bahay nila, 'no? Kasi gano'n naman talaga dapat na isantabi mo yung mga personal issues mo, kasi pumunta siya doon bilang bisita, so tatanggapin mo bilang bisita. So ayaw na magtago ni Simon, tanggap niya na yung ano niya, yung fate niya 'no, na hanggang doon na lang siya, makukulong siya habang buhay. Next. Nahihirapan po ba kayo, Ginoong Simon? Bahagya po. Ngunit matatapos na ang paghihirap ko sa loob ng ilang sandali. Ngunit, ano ang ginawa ninyo? Diyos ko! Ano ang inyong ininom?
Sayang lamang, wala na akong lunas. Ano ang ibig ninyong gawin ko pag sumapit ng ikawalo? Patay o buhay? Patay, oo. Ngunit buhay? Hindi. Diyos ko, ano ang inyong ginawa? Huwag kayong mabahala. Ang nagawa ay nagawa na. Hindi ako dapat mahuling buhay nino man. Maaaring makuha ang aking lihim. Huwag kayong mabahala. Kayong malito. Wala nang magagawa pa. Makinig kayo. Malapit nang dumabi at hindi dapat mag-aksaya ng panahon. Kailangang ipagtapat ko sa inyo ang aking lihim. Nais kong ipaliwanag ninyo sa akin ang isang pag-aalinlangan. Kayong malaki ang paniniwala sa Diyos. Sabihin ninyo sa akin kung may isang Diyos. Okay, haba ng sinabi nila ano, pero yun nga, no, nakita ni Padre Florentino na uminom ng lason itong si Simon, 'no? Siguro dito galing ng mga teleserye yun 'no, na kapag uminom ka ng lason, epekto pa lang siya kapag nasabi mo na yung lahat-lahat, 'no? Kasi mahaba pa 'tong conversation nila, eh, 'no? Hindi tumalab agad-agad yung lason, gano'n. Pero in reality kapag uminom ka ng lason, agad-agad ay epekto yun, eh. Pero siyempre wala na tayong magagawa, parang partly drama itong nobelang ito 'no. So, yun nga uminom ng lason itong si ano, um, Simon 'no. May panlunas naman diyan si ano, eh, si Father Florentino ano, magagamot man siya kaso dinecline yun ni Simon. Sabi niya ayaw niya na madatnan siya ng buhay ng mga gwardiya sibil. Gusto niya pagdating nila doon wala ng mapapakinabangan sa kanya kasi patay na. Okay, so kinwestiyon diyan ni Simon kung meron bang Diyos o wala. Kasi parang ramdam niya daw na walang Diyos dahil namimili daw ng hustisya ang Diyos. Gano'n yung ano niya 'no. Pero ang sagot doon ay, oo meron 'no, merong Diyos. Hinahayaan niyang mangyari yung mga bagay-bagay na masama para may matutunan tayo. Kasi kung hindi na tayo matututo sa buhay, lahat na lang ay ano, um, pabor sa gusto natin, 'no? Hindi tayo matututo, magkakagulo ang mundo, 'no, hindi magiging balanse. Okay, so may Diyos, 'no? Yun yung gusto din o sinagot din ni Padre Florentino sa kanya. Next. Pinikap ni Padre Florentino na humanap ng pangontra sa lason, ngunit pinigilan siya ni Simon. Nang ibulong ni Simon ang tunay niyang pangalan, napaurong ang pari ng buong pagsindak, ngunit madaling nakapagpigil at humandang makinig. Isinalaysay ni Simon ang mga pangyayari sa kanyang buhay. May 13 taon na ngayon ang nakaraan nang siya'y nagbalik mula sa Europa upang pakasal sa isang dalagang iniibig at ilaan ang buhay sa paggawa ng kabutihan. Ngunit isang mahiwagang kamay ang nagtulak sa kanya sa sigalot na likha ng kanyang mga kaaway. Nawala sa kanya ang lahat, pangalan, yaman, pag-ibig, kinabukasan, kalayaan, at kaya lamang naligtas sa tiyak na kamatayan ay dahil sa kagitingan ni Elias. Isinumpa niyang maghiganti, kaya taglay ang kayamanan ng mga magulang. Nagtungo siya sa ibang lupain at pinagbuti ang pangangalakal. Nakilala niya ang general na nooy komandante at naging kakilala niya dahil sa pangungutang sa kanya. Naging kaibigan nang mabatid niya ang kataksilang ginawa nito. Sa tulong ng kanyang salapi ay natulungan niya ang general na madestino rito sa Pilipinas at ginawang bulag na kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Okay, balikan natin 'no. So, inamin dito ni Simon na Siyong meron Simon, pa pala. patawarin kayo ng Diyos. Nakita niya ang inyong mga pagtitiis at pinahintulutan niyang matagpuan ninyo ang kaparusahan ng inyong mga sala.
Ito'y sa pamamagitan ng pagtatamo ng kamatayan sa kamay din ng mga sinulsulan ninyo. Dito'y makikita natin ang kanyang walang hanggang awa. Isa-isa niyang sinira ang inyong mga paraan. Una ang pagkamatay ni Maria Clara. Makaraan niyon ay isang paraang mahiwaga. Sundin natin ang kanyang kalooban. Sang-ayon ako sa inyo. Kalooban niyang ang mga pulong ito'y Magpatuloy sa kanilang itinatangis. Hindi ko alam, Ginoo. Batid kung hindi niya pinababayaan ang mga bayang nananalig sa kanya. ganun pala'y. Bakit niya pinagkait sa akin ng tulong? Sapagkat gumamit ka ng kaparaanang hindi niya pinahihintulutan na kung lalaya ang bayan ay hindi sa masamang kaparaanan. Tinatanggap ko ang inyong paliwanag. Ako'y nagkamali. Ngunit, sapat na ba iyan upang ipagkait ng Diyos ang kalayaan ng isang bayan at iligtas ang mga higit na salarin kaysa akin? Bakit niya binabayaang magtiis ang maraming karapat-dapat? Mga tapat ang loob, ang mga nagtitiis sa mga pagpapahirap. Ang mga tapat ang loob at ang mga karapat-dapat ay kailangang magtiis upang ang kanilang atsikain ay kumalat at malaman. Mayroon ding hatol at pag-uusig ang Diyos sa mga maniniil. Alam ko po, kaya nga pinalaganap ko ang kalupitan. Tunay nga, pinalubahan ninyo ang kabulukan sa pag-asang ang kabulukang iyan na rin ang papatay sa pamahalaan. Ngunit pumapatay rin naman sa mga mamamayang walang dangal at napaaalipin sa loob ng bayan at ang mga tulisan at magnanakaw naman sa kabundukan. Kung ano ang pamahalaan, gayon din ang bayan. Okay, so ang dami nilang mga sinabi sa isa't isa, no? So, unang parte ng pag-uusap nila, inaamin ni Simon na siya si Crisostomo Ibarra. Nabigla doon si Padre Florentino dahil hindi niya ina-expect. Yun, no? Doon nabalitaan niya na yung mga nangyari doon sa selebrasyon ng kasal nila Juanito Pelaez at ni Paulita Gomez, no? So, lahat ng mga kaguluhang nangyari ay kagawa ni Simon, no? So, itong pag-uusap nilang to, confession ito, no? Form ito ng confession na kung saan sa simbahan, naaaminin mo yung mga kasalanan mo, tapos kausap mo yung pare. Ganon, no? Yung, yung senaryo nila, no? Tinanong din ni Basilio diyan, ay ni Simon, sorry, na bakit hinahayaan ng Panginoon yung mangyari yon, no? Na na parang nililigtas niya pa yung mga masama kaysa sa mga mabuti. Ang sagot nga doon ni Padre Florentino ay masama kasi yung paraan na gusto ni Simon. Gaya nga ng sinabi natin, no? Ay sinabi ko, no? Na hindi naman ma-justify nung ginawa mong mabuti para sa kanila, yung ginawa mong masama para para sa ikabubuti nila, no? May kasabihan sa English yun eh. Hindi ko lang masyado maalala. Pero yun nga, no? So, wag natin isipin na kasi para naman sa kanila to kaya ginagawa ko, no? O gumagawa ka naman ng masama, di ba? So, hindi ka papahintulutan ng Diyos na gumawa ng masama para lang makatulong. Kasi meron at meron naman mga ibang paraan diyan na hindi ka makakasama kahit kanino, pero makakatulong ka, di ba? Next. Ano ang nararapat gawin? Magtiis at gumawa. Magtiis. Gumawa. Madaling sabihin yan kapag nagtitiis. Ang gumagawa ay ginagantimpalaan.
Kung nakita ninyo ang mga nakita kong maralita, mga habag-habag na nagtiis ng katakot-takot, walang katapusang pagpaparusa sa mga pagkakasala hindi nila ginawa, mga pinatay upang itago ang krimen ng iba, mga amang inilayo sa kanilang anak, ang magdusa at gumaway, kalooban ng Diyos, magtiis at gumawa. Anong Diyos iyan? Isang Diyos na makatarungan, Ginoong Simon. Isang Diyos na nagpaparusa sa ating kawalan ng pananalig, sa ating mga matatamang hilig, at di gaanong pagpapahalaga sa kabutihan. Samantalang hindi pa handa ang bayan, samantalang nakikipaglaban sa pamamagitan ng daya at lakas na hindi lubos na nalalaman ang kanyang gagawin. Mabuti pa nga siya'y magigo. Bakit kailangan ibigay ang asawa sa lalaki kung hindi niya ito minamahal ng lubos at hindi siya handang magpakasakit alang-alang sa asawa? So, ayun, no? Ginastify dyan pinangaralanan ni Padre Florentino itong si Simon, no? Dahil nga pina-question niya yung kakayahan o yung kakayahan at saka existence ng Panginoon. Pero bandang huli nalinawan si Simon sa mga sinabi ni Padre Florentino na dapat hindi niya ginawa yung nilagay niya yung batas sa kamay niya, no? So, yun. Kasi hindi mo naman makakamit ang hustisya kung sa kamay mo ilalagay yung batas, no? So, yeah. Next. Naman ni Padre Florentino na pinigilan ni Simon ang kanyang kamay at pinisil. Hinintay niya itong magsalita, ngunit nakaramdam lamang siya ng lalong mahigpit na pagkakapisil. Nakarinig ng buntong hininga at pagkatapos ay naghari ang ganap na katahimikan. Bumulong si Padre Florentino. Nasaan na ang kabataang naglaan ng kanilang magagandang sandali, mga pangarap at kasiglahan sa ikabubuti ng kanilang bayan? Nasaan ang kabataang nagbubuwis ng buhay upang hugasan ang gayon karaming kaibigan, ang gayon karaming krimen, ang gayon karaming bagay na nakangumuhi? Malinis at walang bahid tungo. Kailangan maging buhay na alay upang ang handog ay maging dapat. Saan kayo na naroroon, kabataang nagtataglay ng lakas ng buhay na tumakas na sa aming mga ugat? Hinihintay namin kayo, kabataan! Itong sinabi ni Padre Florentino, ito din yung interpretasyon dun sa sinabi ni Jose Rizal na ang kabataan ng pag-asa ng bayan, no? Minsan tanongin niyo sa sarili ninyo yun na ang kabataan pa ba ngayon ang pag-asa ng bayan, no? Marami ng mga nagdududa sa kakayahan ng kabataan na pag-asa ng bayan ang mga kabataan yan, no? Pero, no, ako hindi pa rin ako nawawalan ng pag-asa, no? Still, ang kabataan pa rin ang pag-asa ng bayan. Merong mga kabataan na parang hindi nila ginagawa yung part nila para mag-improve yung natin, yung bansa natin, no? Kung ano-ano lang pinagagawa nila, no? Mas marunong pa sila mag-TikTok kaysa sa mag-aral, no? Yung mga gano'n. Pero marami pa rin mga kabataan ang pursigido sa buhay nila para maitaguyod yung sarili mismo nila, no? Yung pamilya at yung bansa natin. Yun yung gustong iparating sa atin ni Jose Rizal, no? Sa pamamagitan ng sinabi ni Padre Florentino. Last, Iniwan ni Padre Florentino ang bangkay at tumungo siya sa banging nakaharap sa dagat Pasipiko. Dala ang kahang bakal na kinalalagyan ng kayamanan ni Simon. Inihagis niya ang maleta sa dagat. Nakita niya ang alimbukay ng tubig. Nakarinig siya ng bulwak at nagkilom ang tubig matapos huli ang malaking kayamanan. Itago panawa ng kalikasan sa kailaliman, nakasama ng mga korales at mga perlas. Kung sa isang banal at matayog na layon ay kakailanganin ka ng mga tao,
Pahihintulutan ka ng Diyos na makuha sa sinapupunan ng mga alon. Samantalang naririyan ka, hindi mo maililiko ang katuwiran at hindi ka makapag-ediblok ng kasakiman. The end. No? So, ganyan nagwakas ang El Filibusterismo. Di ba napakaganda ng El Filibusterismo? So, balikan natin yung last part, no? So, yung kayamanan na yon, legit na kayamanan yun, no? Ni Simon, no? Yun yung mga hinukay niya doon sa Kabanata 7 na si Simon, no? Ah, dala-dala niya yon kahit nahihirapan na siya kasi yun yung ibibigay niya kay Padre Florentino bilang bayad. No? Pero since hindi naman gahaman itong si Padre Florentino, hindi niya yun inangkin, no? At nag-aalala siya na baka makuha lang yun ng mga Gwardiya Sibil na darakip kay Simon. Kaya dali-dali siya na iniwan yung bangkay ni Simon doon, no? Para itong mga kayamanan na ito ay itapon niya sa dagat. Kasi ayaw niya na mag-cause pa yun ng gulo. Ayaw niya na may tao pang sakim na gagamit doon sa kayamanan na yon. Gusto niya manatili na lang iyon sa dagat. And someday, kung meron man makakita doon sa kayamanan na yon, sana o hiniling niya no, na makuha yon ng taong may mabuting kalooban para magamit niya sa kabutihan. 'Di ba napakaganda? No? Sana ganun tayo, yung pag-uugali ni Padre Florentino. Okay, so pagbalik niya, nandun na si Isagani, nandun na yung mga Guardia Civil na darakip kay Simon. So, gano'n natapos ang El Filibusterismo. Sana marami kayong natutunan, no? Hindi lang sa mga kabanatang tinalakay natin ngayon, kundi hanggang nung una, no, na kabanata, ay marami kayong natutunan sa turo ng El Filibusterismo. Pinag-aaralan natin ang El Filibusterismo dahil sa dalawang dahilan. Batas at saka sa batas, no? Dahil nga mandated ito ng law, kailangan talaga natin pag-aralan. Pangalawa, dahil sa mga turo ng kasaysayan, no? Ang El Filibusterismo ay likha lamang sa isipan ni Jose Rizal. Pero hindi natin maitatanggi na ang kwento ng El Filibusterismo ay totoong, no? Itong mga nangyari to ay mga nangyayari din noon, no? Sa kasaysayan ni Jose Rizal. So, kapag pinag-aaralan natin ang kasaysayan, natututo tayo sa mga pagkakamali, no? O sa mga mabuting asal ng mga kasaysayan na ito o mabuting maidudulot ng mga gawin nila, no? Dun sa mga kasaysayan ng mga iyon. Okay, sana, no, kahit na makalimutan na ninyo yung mga character dito, yung mga ang kwento dito sa El Filibusterismo, hindi sana ninyo makalimutan yung mga turo, no, ng El Filibusterismo dahil marami tayong matututunan. Palagit lagi, no, isipin natin hindi lamang yung sarili natin, kundi yung ibang tao. Lagi din natin iisipin ang bayang Pilipinas. Yun lamang at paalam, no? Siyempre, turo din ng El Filibusterismo kung paano tayo manalig, no, sa Panginoon at magtiwala sa Kanya. Kasi hindi magtatagumpay yung mga balak natin na masasama, no? Dahil ang Diyos ang bahala doon sa mga taong gumagawa ng masama, no? So ayun. Thank you very much and paalam.